parts para magkaroon po ng paint chip. Yung paint chip, yung pagkabakbak ng mga pintura. Hindi po naging present dun sa BSO O3 yun. Kaya, yun po nga mga discussion minsan na lumalabas po sa akin bilang isang collector, na yung mga details na ganun, na dapat sa pagka yun ang ating topic, ay yun na dapat ang aking i-discuss, pero pwede naman natin ulit-ulitin pagdating sa ganun bagay para na ay kikwento po ko sa inyo na ganyan po kasaya ang pagiging collector. Nakita nyo bawat details na kinikwento ko ay parang napakasaya ng aking pakiramdam, kasi yun yung pong experiences ko dun sa mga toys na yan. Kaya walang bad at saka walang bad toys, lahat yan good. Although yung mga design ng medyo bulky, kumbaga mas accurate yung isa, pero they're all good. Kasi nagbigay po sila ng joy lalong-lalo na yung mga unang lumabas. Kasi alam mo ang tao, kung ano lang kasi yung nandyan sa harapan niya, yun ang nagugustuhan niya. Nagiging fickle-minded na lang tayo pagka once na may nakita tayong mas ahead. Alam niyo po yun, mas advanced. Pero in the first place, kung iisipin natin, nung wala pa, masaya na tayo dun Kaya nga ang kasabihan nga ng iba na ang tao po ay walang kasapatan, walang kakontentuhan. Basta't may lumabas na mas better, mas gusto niya mas better. Ganun mo talaga Siyempre, kaya nga kumbaga ini-improve yung mga bagay para maging better. Pero ang tatandaan natin, wag natin ko-condemn naman yung unang mga design, yung mga pangyayari natin. Kasi hindi po lalabas yung mga magagandang design yan kung hindi doon sa unang lumabas. Nag-improve lang po. Kaya kung halimbawa, huminto po ang imahinasyon ng ating mga manufacturer, ng ating mga engineer, ng ating mga designer, nag-stick na lang sila doon sa design ng ganito, ay ganyan na lang po talaga tatanggapin natin. Otherwise, meron po tayong means na gagamitin para tayo po ang gumawa. Doon po pumapasok yung mga modifier. Nagma-modify, nagko-customize. Na isa rin po ako rin pagka halimbawa yung mga old piece ng toys na ay mas gusto natin para medyo lumit naman yung back na ito, gawin natin ng paraan. Yung mga ganung bagay na kami na lang po gumagawa ng paraan sa simpleng pagde-design lang namin, kasi wala naman po kami wala naman akong tools na like 3D printing, kaya puro manual lang ang kung yung mga kaya ng aking powers, yun lang po ang ginagawa ko pag modify. Pati paint, yung ganyan po ang design, katulad yan, lumabas yan, yung blue na yan. Sabi ko, ano kaya kung i-paint ko yan na screen accurate? Pero naisip ko naman, ay maganda na tong as is na to, kasi maghihintay na lang ako na lalabas yung let's say na more on accurate na design, like may lumabas nga. Ngayon, ang hinihintay na lang po natin talaga dyan, yung isa po si Crosshair na kasama nila, kasi kumpleto na tayo. Yung Bumblebee pinakita ko sa inyo, happy na po ako dun sa Bumblebee ko kasi masterpiece yun. Although hindi po siya design na for the last night or for the sa Age of Extinction. Meron po tayong Age of Extinction na na Bumblebee. Kopya naman po yung sa mainline rin ng Bumblebee ginawa nila. Pero hindi po siya ganun ka screen accurate. Pero sa car mode po maganda talaga. Pero yung robot mode niya ay maganda pa rin po yung ating masterpiece na Movie 1. Kaya kahit sino sa amin na mga collectors, mostly pong ginagamit namin basta transforming kasi meron pong lumabas naman na mga transformer na not transforming, very accurate, like yung pinakita ko po sa inyo sa ating mga live at ating mga video, yung Yolo Park na transforming pero accurate ang pagkagawa nun, kasi sila i-consider as figure, statue figure ang tawag nun, hindi sila transforming toys, not like yung mga yan. Kaya kumbaga excuse po sila pagdating sa mga design na medyo ay bakit may ganito, hindi naman ganito yung sa may movie. Ganun po kasi nga nagta-transform. Like this, si Drip na to, kung nakikita nyo, hindi naman ganyan ang back ni Drip. Hindi naman ganyan yung foot niya sa likod. Tsaka yung side niya.
Pero bakit ganyan ang